kayo humingi ng request po doon, basta po yung bangketa natin, i-allow nyo po na magkaroon ng lakaran yung tao ng community. Okay. So, ito yung isang inabot. Safe for kayo. Ito pa, yung mga ganyan na signages ninyo, tanggalin po, pakitanggal po. Ano po yan sa more? Sa BDO po kami. Okay. Opo. Eh yung ibang kliyente namin, all the while, alam nila, kasi lang din sila. Purong pagmamahal. Ay mga puros, ang gagawin na lang dito dahil nag-operate naman yung may-ari. Ito tow-bar na lang, hindi na siya iaangat. Hinihilahin na, nakasiris na lang siya. Pero magmamaneho po niya is yung towing na personnel. Tapos sasama na lang yung may-ari dun sa passenger seat. Saan? Madalas po talaga pagkakaroon ng operation. Kapto na lang itong towing, Madalas kapto po na lang. yan sa buong Quezon City lang po yan. May hanggat maaari sana yung ganyan. Tulad niya, nakakakita. Pag maaari, pag nailabas nila yun, maganda pa namin. Meron ng mga nagpa-parking na pay parking. Mas maganda sana ganyan. Kasi ulit-ulit lang yan, ma'am. Ulit-ulit lang yan. Kawawa lang kayo, mababala. Hindi yung mga seat yung sa gilid na yun. Lahat yan. Aray, ito alam mo. Lahat yan. Yung barangay ko. Binigay ko na, hindi lang pagulit. Ay mga puros na yan, series na lang po ito. Meron pa tayo isa na hila doon na Toyota Corolla. Tapos may nakikita, ay walang hila. Meron po tayong mga team tayo na namamara po ano. Minsan mapapansin nyo meron dumadaan ng mga walang helmet. Dito kayo sa ano? Yun po kasi ang diretso po tayo. At sasama na lang po yan sina Madam sa Tamana Marikina. Tapos yung mga dito na, ayun, isang pa na rin po. May isa pa dito. Tingnan natin. Ayun, inaabot yung mga bangketa. Alright, dito merong isa, si Tatay. kanina pa po kami nito eh. Kawawa naman kayo sa akin, may sakit ako. Balik kayo sa osang pito. What's up naman o? Napunta ako hospital eh.
dapat po yan para sa halaman nito. At Opo. 2 meters po ang bangkitan. Yes, oo. I-halal po natin para sa mga pedestrian. Ay, paano po kami makakakuha nun, sir? Magbibigay po ba sa barangay? Kasi nakailang punta na rin po. Basta po kahit na hindi na po kayo humingi ng request po doon, basta po yung bangketa natin, i-allow nyo po na magkaroon ng lakaran yung tao ng Okay, community. okay. Kasi para at least alam namin, kasi every time may tumubo na Ito pinukuha natin kasi nasa ano siya ng PWD. Dito lang, dito lang. Ano yung ano? Oh, dito lang kayo dito, pre. Ay mga buro, ito yung isang inabot. Kasi for kayo. Ito pa. Yung mga ganyan na signages ninyo, tanggalin po, pakitanggal po. Ano po yan? Sa more. Sa video po kami. Okay. Opo. Ngayon yung ibang kliyente namin, all the while alam nila kasi nangin sila. Ano po Kaya yun? rin, ma'am, sagat nyo. Sagat po. Lahat ng mga Opo. Ay mga buro, ang inabot lang po dito ay itong isa. Dahil gawa ng, ay makita nyo po, yung PWD ramp. Yung access ng mga naka-wheelchair or mga nakatungkod na hirap, lalo na senior pa si tatay, naharangan niya na. Nasa bangketa na po siya naka-parking. Kaya po ito ay isa na orasan na po. May reference number na po. Nakita nyo kanina yung tinatawagan ni ate na taga-towing. Yun na po yung kinukuha na yung reference number. Nire-relay na sa opisina. Alright, let's go guys. Ang yung kung hindi po nila alam, hindi po. Depende yan. Sa akin lang yung salita po. Baka po baka po pwede po i-out. Alright mga puro, dito malinis na. At anong street nga ulit ito? Andito po tayo sa Project 8. Wala, hindi natin makita kanina. Galing tayo ng Grants. Mamaya alamin natin kung anong street ito. Lalagyan na lang natin dyan. Tapos ito nga po yung bangketa yung makikita nyo. Yung access ng PWD naharangan na. Alright, silipin natin dito sa taas mga puro kung kamusta na nangyari dito. Ito na isang Panay, isang Corolla. Tapos isang ano dito, Mirage. Ayan, naka-series na rin, naka-tow na rin po yan. Diretso na rin po yan, Tamana Marikina. Tapos andun na yung mga towing. Benefit Street mga puro. Ayan, nag-aantay na yung mga towing doon sa may kabila. So dito muna tayo. At hindi pa tayo tapos maghihila dito. Meron pa tayo isang hihilahin. Tama ka, Pao? Saan boss? Okay lang. Mga puro na nag-cooperate na lang po si Bossing. At nagdadrive po niyan yung towing personnel. Tapos isi-series na lang po yan. Diretso yan, Tamana Marikina. Ayan, sama pa rin natin MMDA Seated 1, saludo mga boss. Officer Mikua. Tapos yung mga iba hindi pa natin kabisado yung mga name nila mga panga kasi first time natin nakita si na Bossing, sinakasama. Priority ninyo dito at mapindin problema ninyo natin dito, yun ang unahin natin. Okay. Piliin po na lang na i-guide ninyo, sir, kasi kayo mas nakakalam itong area. Sige sir, galaw na tayo sir. Tayo dito. Alright, proceed na tayo mga puro. Let's go guys. Alright mga puro, ito na po yun. Ayan, i-towed na po yan. Naayos lang. Ayan. Wala yatang ano yung Save More. Walang parking space dito sa side na to, sa kalsada. Kaya doon sila nagpa-park. Alright, diretso tayo mga puro. Next target location. And
Dito pa rin tayo, benefits. Tingnan natin kung saan yung next location. Di pa natin alam. Claims. Ayan na. Mga ano, mga pension. Benefits sa claims. Claims, pasok ng claims, kanan ng Dalsol. Alright, Dalsol mga puro, walang one side parking as per barangay. Yung isang may driver umalis na. Ito, unattended. Unattended, nakabangketa pa po. Tapos ito naman, unattended, isa, dalawa, SUV, tatlo, pick up. Bali pang apat na yan. Tapos may isa pa dun sedan. Tapos ang dami dito. Ikotin lang muna natin. Ayan, may truck. Ay hindi, sa barangay yan. Naghahakot yata yan. Ito sedan. Ayan. Alright mga puro, yung isa doon natikita na. Tapos yung dalawa dito tinitikiran currently. May driver naman po. So, hindi na natin alam kung pareho to kay sir. Ito tinitikita na kay sir. Ay, may driver na rin, so titikita na lang din po. Tapos yung isa doon, yun, may driver din. Yung sedan. So yan mga puro, titikitan lang po lahat yan. Tapos forward tayo doon, tignan natin din ang nangyayari doon naman sa dulo. Alright mga puro, ito na lang yung wala pang lumalabas na driver. Sama na dito, observehan nyo. Isang pickup, nakabangketa pa po yung kanyang sakyan. Kaya mga puro, may driver na po. Okay mga puro, may lumbas ng driver. Kuha nila yung license, so titikitan na lang po siya. Actually yung mga bahay nila may mga parking space naman po, ano? Kaya lang siguro baka kagabi or nung pinagkita mo nila mga sasakyan, may mga pagod na o nagmamadali or emergency, hindi natin alam. Pero yun na nga po, may consequences po ang pagka park natin sa bawal. Alright, yan mga puro, nabigyan na po ng driver's license. Titikita na lang po yan. Tapos diretso pa tayo doon. Alright mga puro, dito sa dulo, ayun, wala pa rin driver until now. Isang sedan na itim. Tapos dito naman walang helmet si bossing. Ay, may gate siya. May para tayo dito dalawa, walang helmet. Pagkatapos dito rin pala, ayan, ito ginaid tayo ng barangay. Isang Hilux pickup. Wala pa rin driver po na lumalabas. So subject for ano na po ito, towing. Dahil may reference number na po yan. Si bossing naabutan
helmet. Si bossing din hindi nakasuot ng helmet. Yan, paalala mga boss, mag helmet po palagi, malayo o malapit ang pupuntahan. Hindi po sinot nung pinarap po kayo, sir. Nag-evidensya po ako, sir. Nag-picture po ako na hindi nyo suot ang helmet nyo, ha? Sabi na naiwan, no? I-show ko lang naman po ng ticket, sir. Mabalik ko naman po sa inyo. Ito mo yung picture ko, oh. Wala kang helmet. Alright, yan mga bro, sama natin dito Officer Parama at dalawang walang helmet, isang legally parked vehicle, tapos isang sedan. Tapos pag nahuli po kayo dito sa Quezon City, hindi po confiscated ang driver's license, single ticketing system, ito po fine yan, no helmet, and then yung illegal parking, yan naman. Tapos yung settle it within 10 working days. And then ito may nakakuha na ano dito, Mitsubishi. Hindi natin alam. Ito yung kay tatay. May ano pa, oh, may House of Representative na ano, na sticker, na seal. And yung ano, towing personnel po yung nagda-drive niyan. Pagkatapos within 10 working days, you can settle it online, GCash, Paymaya, meron po yan, and bank, mga partners. And then bigyan po kayo niya ng ano, pwede niyo picturean yung instruction, may leaflet tayong binibigay, or sa likod may nakasulat doon kung paano i-settle yan via online. Kung hindi naman po kayo okay sa online, like for example, meron tayong mga kababayang mga hindi techie, lalo ng mga senior, pwede po nila yan direkta puntahan, i-settle sa Quezon City Hall Depots Building sa Gate 3. Pagkatapos, pag di nyo po yan sinettle within 10 working days, mag-aarap po yan ng alarma sa LTO. At pagka naman di nyo yan sinettle within 30 days, ayan, narinig natin ito kay Officer Arugay last time, padadalan po kayo ng supina. At it could affect at maapektuhan yung inyong NBI clearance, pagkuha nyo ng NBI clearance and police clearance. So yun. Tapos syempre, yung pag nag-renew kayo ng registro ng sasakyan, baka mahirapan po kayo. Baka mag-seminar pa muna kayo and marami kayo i-settle. And pag nag-renew ng lisensya. Alright? Alright, let's go guys! Ito yung nihila na po ito. Tapos natikita na yung dalawa na walang helmet. Dalsol Street. Balik na po tayo doon. Let's go, let's go. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas. Trapiko dito sa Metro Manila, para-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Ay, hindi ko kumpiskan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista, ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya, ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag naitala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya ay isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya
once you committed the maximum number of demerit points. So initially pag more than 10 mga pwedeng confiscatein and review yung license mo, pwede kang masuspend depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations, or pag umabot ka ng more than 40 that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So nakagawi dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na, pwede ka nang takbo lang ng takbo, violation ka ulit, bayad ka ng multa at walang kakibat na demerit. But this time the through RA 10930, kakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan ng ating mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po ay umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Big shoutout lang Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang yung parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi-pogi pa rin. LSC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sawang support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.